Nagising siya sa banayad na haplos sa kanyang pisngi. Sigurado siyang si Greco yon. Anong oras na ba? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata upang makita ang binatang nasa harapan na niya ang mukha. Ilang inches lang ang layo nito sa kanya. Napalunok tuloy siya. Hindi niya maunawaan ang gesture na ito ng binata. Sorry for waking you up. Hindi ko lang maalis sa mga mata ko sa'yo. Pabulong na wika nito. Aha? Bigla siya nag-blush. It's hard to choose between you and my position. Sa totoo lang, ito ang pinakamahirap na desisyon na gagawin ko. Napakunot noo siya. Hindi niya maunawaan ang sinasabi nito. Kung nasa posisyon lang ako ni Leandro, baka sakaling pwede pa. Greco, ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. He just smiled. A bittersweet smile. I'll do my best to keep you here, Ashley. Bakit? Wala naman akong ibang mapupuntahan, hindi ba? Sa ngayon wala. Basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi ka maaaring kunin ng sino man sa teritoryo ko. Lalong naguluhan ng dalaga. Maintindihan mo lang to pagkatapos ng party. Ano namang kinalaman ko roon? Basta, for now, matulog na muna tayo ulit. Aalis tayo bukas. Hindi na siya sumagot. Umayos na lang siya muli ng pagkakahiga. Nagulat pa siya nang kabigin siyang papalapit ni Greco. Iniyakap niya ang braso sa kanya. As long as you're here with me, I am sure that you're in good hands. Good hands? Ano ka, Metrobank? Natawa ang binata sa corny niyang joke. Silly. Silly? Di no, mahanghang kaya yun. Pilya ka rin pala, ano? Hindi naman, kapag natatimingan lang. Hinalikan nito ang kanyang ilong. Just stay with me, Ashley. Ngayon lang ako nakaramdam ng takot mula nang dumating ka sa buhay ko. Lasing ka ba? O pinagtitripan mo ako? I'm not. Hindi siya nakasagot. Gusto sana niyang humarap dito, ngunit natatakot siyang makita nito na masaya siya sa mga narinig niya. Kinabukasan ay masaya silang pareho habang kumakain ng agahan. Hindi niya alam pero para magandang araw na ito para sa kanilang dalawa. After this, mag-asikaso ka na. Aalis tayo. Opo. Ngumiti ito ngunit saglit lang. Matama naman nagmamasid lang si Leandro sa 2 taong sa ngayon ay masaya. Kung alam lang ni Ashley ang malaking desisyong nakaambang gawin ni Greco. Nag-aalala siya para sa kaibigan. Alam niya ngayon lang nagpahalaga si Greco sa isang babae. Kung sa bagay, si Ashley lang ang may lakas loob na sumagot-sagot dito. Kailangan magdesisyon na si Greco. Kung isusuko niya ang babaeng yon o mananatili siya sa kanyang posisyon. Anang big boss sa kanyang kausap. Pwede naman siya manatili sa kanyang posisyon kahit pa nasa isa relasyon siya. Sagot naman nito. No, mahahati ang oras niya. Ang mafia lord must dedicate his life to the underworld alone. Paliwanag nito. That's why I train him to hit and kill. Ayoko makaramdam siya ng pagmamahal. He must be strong. No love, no mercy. But boss, no buts. Kill that woman. If she will just ruin my plans for my son. Napayo ko ang kausap. Hanggang ngayon, walang alam si Greco na ang hinahanap niyang ama ay kasakasama lang niya. Kung bakit kasi nakapagbitiw na siya ng pangako rito. Hanggat nabubuhay ito, hindi dapat malaman ni Greco na siya ang tunay na ama nito. Walang dapat makaalam. Nasa ibaba na siya ng hagdan at hinihintay ang dalaga na bumaba. Napakasimple lang ng suot niya. Isang Amerikana na kulay blue. Naka-open ang ilang butones ng long sleeve sa loob nito. Naka-brush up ang kanyang buhok at tanging relo lang ang kanyang dagdag na accessory. Isang relo na pinasadya niya for his own benefit. Kung titignan mo ito, ay isa lamang ordinaryong Rolex watch. May naka-install ditong audio detector at GPS na connected sa mansyon at sa ilalim ng sandals ng dalaga. Yes, yun kasi ang safest place at di halata para doon. He literally dropped his jaw when she walked down the stairs. She's simply beautiful. Bumagay sa kanyang damit ang nakapusod na buhok na may ilang strands na nakalaylay sa magkabilang tenga. Hindi heavy ang kanyang makeup pero mas lumutang ang angking ganda niya. Bakit? Pangit bang ayos ko? Tanong ng dalaga nang tuluyang makababa at mapansing nakatulala pa rin siya. Aha? Bigla siya napabalik sa wisyo. Nothing. Ang ganda mo kasi.
Nahihiyang puri niya sa dalaga. Nag-blush siya sa sinabing yun ng binata. "Shall we?" Anitong inilahad ang kamay. Agad namang inabot ng dalaga ang kamay nito. Giniya na siya ng binata sa limousine na kanilang sasakyan. Grabe, sa mga palabas ko lang to nakikita. Wala sa loob na naibulalas niya. "Just enjoy tonight, okay?" Anang binata sa kanya at pinisil ang kanyang palad na hanggang ngayon ay hawak nito ang kanyang kamay. "Okay." Maikling tugon niya. Tahimik lang ang kanilang naging biyahe. Ayaw sana niya maging awkward ang gabing ito sa kanila kaya nagtanong siya para di boring. Para saan ba ang party na dadaluhan natin?" "The big boss will meet us for the first time. Nobody see him yet, even me." "Big boss?" "Yes, the big boss. I only met him when I was 15. I'm just new in the business then. Bata pa ako nang matry niya bilang mafia." "Mafia? As in yung masasamang taong walang awang pumapatay?" "Masyado nakakatakot ang description mo sa amin." "Seryoso ka ba? As in ikaw? Mafia? Parang hindi bagay sa'yo. Mas bagay sa'yo yung businessman." Natawa siya sa sinabi ng dalaga. "You always amaze me, Ashley." "Amaze you?" "Baka always contra you." Natawa siya sa sinabi nito. Matapos yon ay katahimikan na naman ang bumalot sa kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang venue ng okasyon. Feeling niya ay celebrity couple silang dalawa na dumalo sa isang awarding ceremony. Kabi-kabila ang kumukuha sa kanila ng litrato. May mga kasabayan din silang couples na nakikipicture sa kanila. "Relax, kasama mo ko." Bulong ni Greco sa kanya na mapansing tila na conscious siya. "Okay." Aniya at pilit nang ngumiti. Pero sa totoo lang, kinakabahan talaga siya. Agaw atensyon talaga sila ng binata. May mangilan-ngilan na couples na nakikipagkamay sa kanila. Hindi nga lang niya maunawaan ang pinag-uusapan ng mga ito. "Two esposa?" Tanong ng isang may edad na lalaki. "Not yet." Sagot naman ni Greco na ngumiti pa sa kanya. Ngumiti rin siya rito. "Esposa?" Pabulong na tanong niya sa binatang ang lapad ng pagkakangiti. Tinatanong niya kung asawa ba kita. Sagot nito, nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nakikipagbiruan pa si Greco sa iba pa nilang nakausap bago sila naupo sa nakareserve na pwesto nito. "Just stay here, okay? May sasalubungin lang kami." Anito sa kanya. Humilera ang ilang mga kalalakihan sa gitna ng bulwagan. Kasabay nito ang anunsyo ng MC na i-welcome ang kadarating lang na pinaka-importanting bisita. Isang may edad na lalaki ang bumaba sa limousine. Nakatungkod na ito at may nakasunod na private nurse. Marami din siya nakabuntot na bodyguards. Base sa nakikita niya, mas mataas ang katungkulan nito kaysa kay Greco. Ito na yata ang big boss. Nagtaka siya nang makita niyang yumuko halos lahat ng madadaanan nito. Humalik sa kamay nito ang binata. "Good to see you again, Greco. After 20 years, maybe." Nito. Ngumiti lang ang binata. Ngayon niya lang ulit nakita ng malapitan ang big boss. May kung anong damdamin ang nabuhay sa kanya. "Where's your partner, iho?" Tanong nito. "She's there." Sagot naman ng binata. Sabay silang lumingon sa direksyon ng dalaga. Mula sa kinauupuan ay kinabahang lalo si Ashley. Siya ba ang pinag-uusapan ng mga ito? Hinatid ni Greco ang matanda sa upuan na katalaga rito. Kasama niya roon ang iba pang malalaking investors at board of directors ng mga kumpanyang pinamamahalaan niya at ang ilang namumuno sa underground business nila. Including Greco na sumenyas lang sa kanya na maghintay sa pwesto roon. May mga announcement ang MC at sa tuwing magpapalakpakan ng mga tao ay sumasabay siya para di siya ma-out of place. "Alone?" Isang lalaki ang nakita niya nakangiti sa kanya. "No, I'm with Greco Roman." Sagot niya. "I see. But why are you here? You're supposed to be sitting next to him." "It's okay. A woman like you should not be left unattended." Nito at umupo. Napatingin naman si Ashley sa gawin ni Greco at nagtama ang paningin nila. Hindi niya mawari ang gustong ipahayag ng blankong ekspresyon ng mukha nito. Pero nakaramdam siya ng takot. "I'm Alejandro Fernandez." Pagpapakilala ng lalaki. Tila wala itong pakialam kung makita sila ni Greco. "Ashley. Beautiful name. Anyway, I have to go. It seems that
Greco is getting jealous already. Hope to see you again. Nito at saka umalis. Wondering who's that bastard is? Nagulat pa siya nang malingunan ang dismayadong mukha ni Greco. Ang bilis naman nito nakabalik sa pwesto nila. Andiyan ka na pala? Yes. Ano sinabi sa'yo ng damuhong yon? Wala, nagpakilala lang. Umingo siya at naupo. Let me remind you, you're my slave. Akin ka lang. Nagpakilala lang yung tao, okay? Tsaka huwag ka mag-alala, hindi ko naman nakakalimutan kung anong papel ko sa buhay mo. Alam kong alipin mo lang ako. Good. Come, the big boss wanted to meet you. Naging gentleman naman ito sa kanya. Biglang nag-switch ang mood nito habang papalapit sila sa pwesto ng big boss. Kinakabahan man ay pinilit niya maging kalmado. Good evening, sir. Bati niya sa matanda. Hinawakan nito ang kamay niya at hinagkan ng kanyang kamay. Eres hermoso. Nito sa kanya. You are beautiful. Pagta-translate ni Greco. Thank you, sir. Namumulang wika niya. Ngumiti lang ito sa kanya at saka binalingan si Greco. She's young and pure. Wika nito sa binata. Yes, she is. Pagkumpirma ni Greco. Does she know who you are, iho? Tanging tangulang ang nagisagot ng binata. Join us, Ashley. Let it and be merry. Aya nito sa kanya. Lumingon siya kay Greco bilang pagpapaalam. Tumangulang ang binata. Magkatabi sila ni Greco sa upuan. Patagon nitong hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Nagulat siya at nilingon ito. It's obvious that you're nervous. Tama naman ito. Kanina pa nanlalamig ang mga palad niya. Masagana ang nasa hapag. Maraming kwentuhang hindi niya maunawaan. Minsan, nakikingiti na lang siya hanggang sa mapunta ang topic sa susunod na mafia lord. Nakausap ko na si Greco. He'll be the next in line. But of course, I don't want him to have an extra baggage. I want him to take the position fully pledged. And I don't think that there will be a problem. Right, Greco? Nito sa binata. Hindi agad nakasagot si Greco. Bakit kailangan dito siya nito kausapin sa harap ng mga magiging tauhan niya? Sinadya ba ito ng big boss dahil alam nitong may isang salita siya? Greco. Untag nito sa kanya na seryoso nakatingin sa kanyang mga mata. Tila ba inaarok ang kanyang tunay na saloobin? Yes. Yes, boss. Medyo nautal na sagot ng binata. Good. I know that you're the only one fits in my position. Nakikiramdam naman si Ashley. Bakit parang napilitan lang ang binata sa naging sagot nito? Greco. As a fully pledged leader, you should not commit yourself to anyone. Wika naman ng isa sa mga kasama nila sa long table na yon. Bahagya pa itong tumingin kay Ashley. Yeah, I know that. Sagot agad ng binata. Napansin ng dalagang nawala sa mood ang binata dahil sa mga usapan ng mga ito. Hindi man niya lubos na nauunawaan, sa tingin niya ay naguguluhan ng binata. Isinayaw siya ng binata sa dance floor kasama ang ilang investors. Habang nakamasid lang ang big boss sa kanila. Sa tingin niya ay hindi masaya si Greco sa mga napag-usapan ng mga ito. Okay ka lang ba? Tanong niya rito. Ha? Wala sa loob ng sagot nito, tila may iniisip. Okay ka lang ba? Ulit niya. Yeah. Mukhang hindi eh. Ano ba napag-usapan niyo kanina? It's nothing. We can excuse ourselves and leave now. Pwede din. Hindi naman ako sanay sa ganitong sosyalan eh. Okay. Huminto sila sa pagsasayaw at saka nagpaalam sa big boss. We're leaving. Anang binata rito. Don't forget, no extra baggage. Anang boss. Tahimik lang ang kanilang naging biyahe pabalik sa mansyon ng binata. Ayaw niyang magtanong. Pero alam niyang tila ba parang ang lalim ng iniisip nito. I'll be with you tonight. I just want to spend more time with you. Wika nito nang mahatid niya sa kwarto. Naguluhan siya. Spend more time? Bakit? Nanahimik na lang siya. Totoo nga ang sinabi ng binata. Doon ito natulog sa kwarto niya. Magkatabi silang natulog. Bagamat walang nangyari sa gabing yon, napapazal pa rin ang dalaga. Mataman niyang pinagmasdan ng dalagang himbing na natutulog sa kanyang tabi. Hindi siya makatulog. Iniisip pa rin niya ang underground world. Paano na sila ni Ashley? Bakit hindi kita pwedeng piliin? Bakit kung kailan nakaramdam ako ng ganitong klaseng damdamin? Tsaka naman hindi pwede. Anang binata sa dalaga. Gumalaw ang dalaga at nagmulat ng mata. Gising ka pa?
Akala ko ba magpapahinga na tayo? Narinig mo ang sinabi ko? Ang ano? Wala. Just go back to sleep. Wala daw. Para kang may binubulong kanina eh. If I ask you to stay, will you stay for me? Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi naman sumagot ang binata. Hinagkal lang nito ang tungki ng kanyang ilong at niyakap siya ng sobrang higpit. At muli na mga oras na yon, ibinigay niyang muli ang sarili kay Greco. Hindi niya man lubos na maunawaan, pero masaya siyang ipinagkaloob muli rito ang sarili. This time, it doesn't hurt. It is gentle and full of love.